our present generation, meron din po tayong mga Diyos-Diyosan na yun po yung madalas na umaagaw ng atin pong atensyon, ng ating affections, ng atin pong mga directions para sa Panginoon na napupunta doon. Kapag basic principle ng Diyos ang mga minamahal na mga kapatid is, kung ano yung bagay na pinaglalaanan mo na mas maraming panahon kaysa sa Diyos, yun yung nagiging Diyos mo. Kapag mas marami kang time sa trabaho, wala kang time sa Panginoon, na isa-sacrifice mo yung para sa Panginoon, basically nagiging Diyos mo yung trabaho mo. Ang Diyos-Diyosan is, sinisira po nito at binabaloktot nito yung pananaw na itinuturo sa atin ng Panginoon kung paano tayo mabubuhay. Ano po? At yun po yung pinakadelikado sa lahat. Kasi hindi tayo sinisira ng Diyos. When we choose to have another God na sa halip na yung Panginoon, tayo mismo yung sumisira sa ating sarili. Isipin nyo po, hindi lang basta nito binabago yung direction mo, even yung morality mo nawawala na. Ang idolatria po sa panahon natin ngayon ay maaring may iba't ibang anyo. Pagmamataas, pagiging makasarili, selfishness, pera, pananalapi, kapangyarihan, power, sex, pagkain, droga, alcohol, maruming pag-iisip, pornography, mga kalayawan, trabaho, laro, pamilya, mga video games, mga lalaro po natin sa ating mga cellphone, sa mga kabataan, mga pelikula, pamimili, politics, music, yung katungkulan, position sa buhay, yung mga titles po natin, mga grades natin, yung mga accomplishment natin at marami pang iba. Anything that attracts our attention away from the Lord, yan po yung nagiging Diyos-Diyosan natin.